impeachment complaint kay Sara Duterte. Boo! Yak! Sa ngayon, siya ay ini-interpellate ng mga senador. Inaasahan po natin, siguro sa loob ng 1 o 2 oras, malamang magbotohan ang Senado. Pero ngayon pa lang, iparinig na natin ang ating nagkakaisang panawagan na linisin si Sara Duterte sa loob ng 3 segundo. Tayo ay magbigay. 1, 2, 3. Iparinig sa Senado ang ating balik! Sara linisin! Sara linisin! Biro nyo, si Marcoleta pala ang kanilang hitman. Siya ang pambala sa kanyon. Ano man ang maging desisyon sa Senado, kung ito ay magdidesisyon na i-depend muna ang botohan, magkakaroon po, lilipat na naman ang labanan doon sa Korte Suprema. Tayo po ay nag-set ng isang malaking rally sa Korte Suprema sa August 12 sa panahon ng NBank session ng Korte Suprema. Sasama ba kayo? August 12. Pero kung magdesisyon ng Senado na i-dismiss ang impeachment complaint, pwede mo ba bukas sa kanya-kanyang mga lugar mag-noise barrage tayo? Pwede ba? Noise barrage bukas kung i-dismiss ng Senado ang impeachment ni Duterte. Okay ba yun? O, pag-usapan na ho natin. Pagkatapos dito, babalik tayo sa ating mga komunidad. At kung ano man ang desisyon ng Senado, pagplanuhan natin. Noise barrage bukas kung i-dismiss. Malaking rally sa Korte Suprema sa darating na Martes, August 12. Okay ho ba yun? Fourth week. Ngayon, malaking bagay po itong impeachment kay Sara Duterte. Nabanggit na ng lahat ng mga speaker yung kanyang pagnanakaw ng pondo ng taong bayang 612.5 million pesos. Pero hindi lang yan ang laman ng impeachment complaint. Kasama sa impeachment complaint ay ang pangongontrata ni Sara Duterte ng sarili niyang hitman para patayin si President Marcos, si First Lady Lisa Araneta at si Speaker Martin Romualdez. Gawain ba ng isang Vice Presidente yan? Nangongontrata ng hitman? Ay palibhasa, walang pinagkaiba sa tatay na may sariling death squad, ang Davao Death Squad. Kasama rin sa kasalanan doon sa impeachment complaint ay ang malawakang bribery, panunuhol at korupsyon sa Department of Education. Namumulot ng 50,000 amount sa kanyang mga opisyal gamit ang pondo ng bayan, gamit ang pondo ng confidential intelligence funds. Yan ba ay gawain ng isang Vice Presidente? Kasama rin sa listahan yung kanyang hidden wealth na daan-daang milyon sa mga bank accounts sa BPI na kinumpirma na ng Ombudsman. Yan ba ay gawain ng isang matinong opisyal? Eh marami yung kasalanan at dapat lang managot itong si Sara Duterte. Pero
Pangulong Marcos. Bakit ayaw ng Senado? Bakit ayaw ng Korte Suprema? Kasi mabubuking kung gaano kabulok ang sistema na kanilang pinakikinabangan. Biruin nyo na lang. Diba ang mga politiko natin, sanay magwandas ng pera ng bayan, baka wala pa sa kalingkingan yung mga ninakaw ni Sara Duterte. Sanay magontrata ng mga hitman, may mga private army, may mga death squad, itong mga politikong ito. At sanay din sila, standard na sa kanila ang namumungkol ng pera sa kanilang mga sinusuhulang opisyal. Sa mga tweet, ang ayaw nila ay malantad ang kabulukan ng burokrata kapitalistang sistema na kanilang pinakikinabangan. Yun ang bloodbath na banta ni Sara Duterte, na kapag natuloy ang impeachment, ilalantad ni Sara Duterte ang lahat ng baho nila. Yan ang ayaw ng mga senador. Yan ang ayaw ng Malacanang. Yan ang ayaw ng Korte Suprema. Ayaw nilang bayanin ang sistema, ang bulok at corrupt na sistema, dahil sila ang nakikinabang dyan. Kaya ang labang ito ay hindi simple sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Hindi simple sa pagitan ng Kongreso at Korte Suprema. Hindi lang usapin ito ng ambisyon ni Chis Escudero. Ang usapin dito, paano natin pananagutin ang mga korap at tiwaling opisyal. Isa lang si Sara Duterte, kundi silang lahat. Ang usapin dito, paano natin mababago ang bulok na sistema yan? Kung simpleng pagnanakaw lang, hindi pa natin mapanagot si Sara Duterte. Kung sa kanyang pagkuha ng mga hitman, hindi natin siya pamapanagot. Sa kanyang mga tagong nakaw na yaman, hindi natin siya mapanagot. Paano pa natin babaguhin ang sistema? Kaya ang laban ito ay laban para sa pagbabago ng bulok na sistema. Yan ang nakasalang dito. Kaya ang laban ito ay laban ng taong bayan at hindi natin aakrasan. Ang Korte Suprema magsasabuatan, itigil na natin ito, panusutin na natin si Sara, baka malintikan tayong lahat. Pero ang hindi nila mahawakan at hindi nila makakatutsyaba ay ang mamamayang Pilipino, dahil tayo naninindigan sa kung anong tama. Hindi tayo susuhulan, hindi tayo masusuhulan. Hindi nila kaya tayong takutin. Kahit paglagay pa sila ng libo-libong pulis dyan, hindi tayo aatras. Hanggat hindi napapanagot ang mga tulad ni Sara Duterte, hanggat hindi nababago ang balok na sistema ng politika sa ating bansa, hindi tayo titigil, mga kasama. Lalaban tayo, mga kasama. Kaya sa araw na ito, abangan natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema, pero hindi dito nagtatapos ang laban.